Magandang gabi po sa bawat isa. Ang sarap na lang makinig ng bahagian kasi halos kumpleto na yung diwa nung pinag-aaralan natin no, sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagpapatotoo ng bawat isa. Ngayon siguro bigyan din ko na lang po yung narinig ko kanina yung tungkol dun sa panalangin. Importante talaga na yung panalangin kasi nakakapagpalakas siya eh. Kasi nung si Apostol Pedro, 'di ba nung susubukin siya sa may 22 sa 22:31, sabi, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Pag nandyan yung pagsubok, para ligligin tayo, no. Anong sabi ng ating Panginoon? Datapwat ikaw ay pinamanhik ko na wag magkulang ang iyong pananampalataya. Ganon yung kaimportante yung pagdalangin natin sa Diyos. Kasi yung pananampalataya hindi dapat magkulang. Kaya kailangan lumalapit tayo dun sa pinagkukunan natin ng pananampalataya, yung Diyos. At gayon din yung nangyari kay Apostol Pablo nung binigyan siya ng tinik, 'di ba? Ano sabi niya? Makiitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito. Tapos sumagot din sa kanya yung Panginoon na sapat yung biyaya. Ganun ka importante yung paglapit natin sa Diyos, lalo na kapag meron tayong pagsubok, pagka tayo nanghihina, panalangin. Kasi yung sagot nandun sa atin, sasagutin tayo ng Diyos. Kasi mga anak niya tayo eh. Tapos, isa pa doon, yung sinabi na lang rin ni kapatid na Regnon tungkol dun sa purpose, no? Kahit na, di ba, sa Korinto, kapanganiban sa ilog, di ba? Sa leon, sabi niligtas daw. Kasi nandun pa yung purpose ng ating Apostol Pablo na ipangaral o ipahayag yung ebanghelyo. No, sa atin, sa bawat isa sa atin, kaya nandito pa tayo. Kailangan may purpose pa tayo eh. Kaya tayo inililigtas, nagkakaroon tayo ng karamdaman, problema. Inililigtas tayo para magpatotoo at yung ebanghelyo na pinag-aaralan natin mahayag sa pamamagitan ng ating bawat sariling katawan. Importante yun na maluwalhati natin yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya tayo nananatili dito para yung natututunan natin, magawa natin at makita sa bawat isa sa atin, lalo na pagka ninanasan natin yung halimbawa kamag-anak natin, kaibigan natin na makakilala rin, kailangan kahit may pagsubok nakikita din yung pananampalataya natin para at least yung purpose natin sa Panginoon, yun, inililigtas tayo para maipahayag natin yung ebanghelyo. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Magandang gabi sa lahat, maging doon sa ating mga kapatid sa online. Halos yung ating aralin karugtong lang to nung nakaraang linggo nating aralin. Kasi sabi nga, di ba, kung ikaw manlupaypay, bigla yung kalakasan mo munti pagka doon sa panahon ng pagsubok. Ngayon, sabi nga dito sa ating aralin, sabi diyan, babasahin ko lang, sa 17, darapot ang Panginoon sumasa akin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag na ganap. No? So makikita natin, kukunin ko na lang yung umpisa. Ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas. No? Kasi kung minsan, halos makikita natin yung mga aralin natin ngayon, makita natin talagang pinakikita sa atin ng Panginoon kung ano ba talaga yung mga pinagsasasalita natin sa loob ng mahabang panahon yung pinag-aaralan natin. Kasi sabi nga ng protektor, punong-puno na tayo sa kaalaman. Ngayon, tinetesting na talaga tayo. Kaya ang nais ng Panginoon talaga sa atin siguro, halos bulayin daw natin siguro makikita natin yung ating lahat na salita na natutunan. Kasi alam natin may Espiritu Santo sa atin. Nasa atin yung katotohanan, yun yung pinakapatotoo. No? Kaya nga, makikita natin, di ba, sa alos yung iba, sabi dito na ako mamamatay, whatsoever, no? Makikita natin yung patotoo nandiyan. Ngayon ang nagiging question sa ating kuminsan, bakit? Bakit ba kung dumarating ngayon, nagiging yung kalakasan natin biglang bumababa? No? Pag mga pagsubok, nadadapa tayo. No? Yun yung makikita testing sa atin ngayon ng Panginoon na makikita natin kung ano yung, di ba, sabi kung ano yung sinasalita natin, yun doon tayo susubukin. Kaya tatandaan lang natin na makikita natin dyan
na dito sa buhay, sabi nga, di ba sabi doon dinaig ng Panginoon yung sanlibutan. Meron kayong kapigatian dito. Hindi naman mawawala yan, hindi porkit pinili tayo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi na tayo mamumblema doon sa bagay na buhay na ito. Meron tayong ang kinakailangan lang sa atin, kung minsan makikita natin, ano man yung magiging solusyon natin doon sa mga problema, kung walang hanap buhay, kung walang pera, walang makain, yan mga problema dito sa mundong ito Tandaan natin, sabi nga, hinirang tayo ng Panginoon, meron tayong tungkulin na dapat nating gampanan. Sa oras na hindi natin magampanan yun, dahil inuna natin yung desisyon natin dito, ginawa natin yung bagay dito para meron tayong makain. Pinabayaan natin gawain yung panalangin, pagbabasa, well, doon hindi naluluwalhati ang Panginoon. Doon tayo nasusumpungang suwail. At sabi nga yung mga suwail, ayaw ng Panginoon yon. Dadali niya sa patayan. Ang last verse kung babanggitin, yung binabasa natin, pirme. Isa lang to, last. Sabi dito sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo walay sa akin, wala kayong magagawa. So, pag ang solusyon natin pinabayaan natin yung sa Panginoon natin tungkulin, well, walang mangyayari sa atin, hindi masusolusyonan yung ating problema na yan. Lalong magwo-worse yan. Magandang gabi muli. Gandang gabi sa bawat isa. Purihin po Panginoon. Ganun po sa mga naka-online. Yung ating aralin malawak na At itinuturo rito yung kalakasan, taglay ng bawat isa. Maging nung panahon ng mga ni Josue, Josue, sinabi sa kanya na magpakalakas. At yung mga panahon na yun, kasi kailangan ibinigay na sa atin yung ang Panginoon na siyang kalakasan natin. Kuta, bato sa panahon ng kabagabagan, pililigtas tayo ating Panginoon. So si Apostol Pablo, bago tawagin to, talagang habilin na sa kanya na yung mangyayari sa kanya. Sabi rin sa 26 ng gawa, sa 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at sa mga mana ng kasamaan sa mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin, na magkakaroon talaga ng pagsubok dumating sa kanya. Matindi nga nangyari kay Apostol Pablo, pinag-uusig yung mga banal, ganun nangyari sa kanya. Kung mabasahin natin dito sa aklat ng Korinto sa 4, sa 14 ay 11, hanggang sa oras na ito nagugutom kami at nangauhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan at kami nagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inupasala ay kami nagpapala. Kasi Panginoon nagbibigay lahat ng mga bagay ito. Nangyayari sa kanila. Bagamat sinisira ang puri ay aming ipinamanikan. Kami naging tulad ng nangyagit sa sanlibutan. Sukal sa lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi nila inalintana yung mga dumating sa kanilang pagsubok. Pinagbabato, iba, pinatay, di ba? Ganun nangyari sa mga hirang ng Diyos, Kaya nga, yung mga apostol nagbilin, di ba?
na pag-ingatan yung pananampalataya na minsan kailan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi pakikipagbaka yan eh. Maging sa atin, sa bawat sa yung mga pagsubok na dumadating sa atin, no? Mapaglabanan to. Basta huwag tayong bumitiw sa ng Panginoon sa bilin niya, no? Sabi rito sa aklat ng gawa. Dito sa sa aklat ng awit, sabi rito sa awit. Basta yung matuwid ka lang yung gumagawa ka ng sa Panginoon. Last verse na siguro to. Hindi ko man. Sa 34. 17 sabi ko. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Okay, sa atin din po pag dumating yung mga bagay na sa atin pagsubok, mga karamdaman, no? Basta hawak mo yung pananampalataya, nandun ka sa kanya, no? Huwag tayong bimitiw. Ano man dumating, kamatayan man, no? Kasi ito yung mag-ano sa atin, magbibigay ng kaligtasan, buhay na walang ano. Purihin po Panginoon, magandang gabi. Purihin ang Diyos at magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kaparaanan na ibinigay sa atin sa gabing ito. Sapagkat ang ating kapatid na Sero ay hindi po nagkaroon ng magandang kaparaanan dahil tumirik yung kanyang sakyan, kaya hindi sila nakadalaw sa gabing ito. Magandang gabi kapatid na Serge. At sa lahat ng mga naka-online sa atin, magandang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay. Ang ganda po ng ating pinag-aaralan kasi nga po mula nung linggo pa natatalakay yung tungkol sa mga bagay na kalakasan Kasi kagaya ni Apostol Pablo bilang isang hinirang ng Panginoon na maging apostol sa mga hintil. Malaking kumbaga sa napakalaking nito gawain na iniatag sa kanya. Siyempre kailangan talaga taglayin niya yung kalakasan. At yung kalakasan ito, hindi yung kalakasan na galing sa kanya. Kasi yung kalakasan ng tao, may hangganan eh. May hangganan. Pero yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos, nananatili ito. Bagamat nanghihina ka, doon ka pa magiging malakas. Ito yung binibigay ng Diyos sa atin. Ganun yon. Kagaya na pangyayari sa pinag-aaralan natin ngayon, saan ba siya may parte rito na nabanggit niya yung mga bagay na ganito na tatapat ang Panginoon ay sumaakin. Kasi may pangyayari dito eh. Itong si Alejandro, sabi nga dito pag binasa mo yung verse 14, si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya. Sinabihin siya si Timoteo na mag-ingat ka rin dito kay Alejandro. Sabi nga ganoon, sapagkat totoong kanyang sinalangsa ang aming mga salita. Ayan. Inaasahan sana ni Apostol Pablo na itong si Alejandro, magiging kakampi niya. Kasi nakakasama niya to eh. Pero ang masakit nga nito, sabi rito, pag sinabi sa 16, sa aking unang pagsanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat, wag nawang ibilang sa kanila ito. Inaasahan sana niya na itong si Alejandro, magiging kasama niya. Hindi nangyari. Kaya nga, pag binasa mo yung 1 Timothy sa chapter 1, meron mababasa na ganito. Sa 20, sa 19, naingatan mo ang pananampalataya, address ito kay Timoteo, no? At ang mabuting budi, nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro. Yun yung Alejandro sinasabi na pinabayaan si Apostol Pablo. Ito na sinabi rito, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang wag mamusong. Ayan. So, yung mga bagay, isa sa mga bagay na ikinalungkot ni Apostol Pablo dahil inaasahan niya na itong mga bagay na ito na kasama niya ay magiging kakampi niya sana.
doon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kundi ang masakit, sinalangsang nila yung salita ni Apostol Pablo. Pero sabi ni Apostol Pablo, pinalakas siya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, kung yung kalakasan na taglay natin, hindi talaga galing sa Panginoon, mahirapan tayong tahaking itong tinatakbo natin. Lalo na itong mga gawain na ito, malalayo iba. Diba? May mga bagay na kahirapan. Lalo na yung kalagayan natin sa buhay ngayon, hindi naman laging mayroon tayong di ba? So, pakikipagbaka eh. Kaya dito, kailangan yung lakas para magawa natin yung gawa na pinapagawa ng Panginoon. Ang mahalaga kasi yun eh. Kaya nga sa panahon natin ngayon mas nalulugod ang Panginoon sa kabila ng kahirapan na naranasan natin. Hirap. Narito tayo, dumadalo ng gawain. Natutuwa ang Panginoon ng mga bagay na ganyan. Doon siya nalulugod. No? Kaya sa atin, panatilihin natin yung kalakasan na yan, ibigay ng Panginoon sa atin. Panatilihin natin sapagkat ilabanan natin, marami pa tayong takbuhin. Tumatakbo pa tayo. At yung takbuhin natin ito, napapalibutan tayo ng mga ng mga alakdan. Ng mga natin, mga tinik. Marami diyan. Kaya nasa atin na lang yung mga bagay na ganyan. Kung mapagtagumpayan natin. Pero tinitiyak ko, mapapagtagumpayan natin kapag hindi ka bibitiw sa ating Panginoon. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon, magandang gabi sa kapatiran, sa mga naka-online, magandang gabi. At sa inyong lahat, mga kapatid. Dito sa pag-aaral natin sa gabi ito, yung sorry. Sinasabi dito sa unang sa ikalawang Timoteo, sinasabi rito na yung Panginoon ay siyama kay Apostol Pablo. Kaya yung kalakasan na sa kanya na nagawa niya yung kalakasan. Kasi sa atin ganun din eh. Kung yung Panginoon hindi sumasa atin sa kapisanang ito, siguro matagal na tayong nagkawatak-watak dito eh. Tagal na siguro tayong makikita natin yung kalakasan natin sa Panginoon talaga nang gagaling. Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Siya yung nagpapalakas sa atin. At sabi nga rito sa sa Epeso, sabi dito, kailangan magsipanatili tayo doon sa kapangyarihan ng kanyang ng kanyang kalakasan. Ano ba yung kapangyarihan ng kalakasan ng ating Panginoon? Yun yung ating pananampalataya. Kung matatandaan natin ang ating Panginoon sa Kristo, noon siya nasa sa kanyang lupain, merong mga bagay siyang hindi nagawa, hindi niya bagaman siya ay Panginoon, hindi niya nagawa yung mga bagay na dapat na gawin doon sa kanyang sariling bansa, kanyang sariling bayan, dahil ang mga tao roon walang pananampalataya. Sa atin, ang kalakasan ng Diyos sa atin, kung yung pananampalataya natin nasa Kanya. Kung wala tayo sa Kanya, yung pananampalataya natin wala sa Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga rito sa Hebreo 11:6, pakibasa mo na kapatid na nahirapan ako magbasa kasi. 11:6. Walang pananampalataya sa hindi maaaring sa Kanya. Kapatid mo malapit sa Diyos, ay dapat yung palataya mo ito. Siya dapat ibigay sa Kanya nagsisila. Kaya tayo, bakit tayo narito lumalapit tayo sa Diyos kinakailangan sumampalataya tayo na talagang yung Diyos may kakayanan sa atin. Meron siyang magagawa sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga yung pananampalataya natin doon sa salita, doon sa Ebanghelyo. Yun ang pinaninindigan ni Apostol Pablo nung nakaraang linggo, binanggit natin. Yung yung chapter 15, 1 into ng unang Korinto,
yung ebanghelyo talaga, yun ang magdadala ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa ebanghelyo. Pero kung yung ebanghelyo hindi natin sasampalatayanan, wala ring magagawa ang ebanghelyo sa atin. Ang magagawa lang yun kung meron tayong pananampalataya doon sa ebanghelyo. Ganon din sa salita ng ating Panginoon. Kung yung salita ng Panginoon, hindi natin sinasampalatayanan, wala itong kabuluhan sa atin. Walang bisa ito. Walang magagawa sa atin. At siguro yung ano natin dito, sabi nga, itong mga dito sa chapter 11 kasi napakarami ang mga naging saksi dito eh. Pero lahat sila hindi nila na ano yung kanilang ano. Kaya nga sinasabi na yung pananampalataya, ito'y kapanatagan doon sa mga bagay na hinihintay natin. Kailangan maging panatag tayo doon. Huwag tayo mawawala ng pag-asa roon sa hinihintay natin na ibibigay ng pagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya si Apostol Pablo dito sa pag-aaral natin, di ba sabi, iningatan siya doon sa kaharian ng langit. Dahil nga doon sa kanyang, yung pananampalataya ni Apostol Pablo, iningatan. Ganon din tayo mga kapatid. Kung ating iingatan yung ating pananampalataya, iingatan din tayo ng Panginoon. Lalo na doon sa Apocalypse last verse, Apocalypse 3:10, sinasabi doon, pagtinpad natin yung kanyang pagtitiis, tayo naman ay ingatan, ano man yung mangyaring pagsubok dito sa sanlibutan, iingatan tayo. Parihin ang Panginoon, magandang gabi. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagsisikap sa mga kapatid natin na naririto sa Panambahan. Magandang gabi. At sa ating mga kapatid na kasama natin sa online, magandang gabi. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa ating pag-aaral, sa ating talakayan, marami tayong nalalaman na tungkol sa mga talata, tungkol sa kalakasan. No? At babasahin ko lang yung ating aralin, baka magkamali ako nang sasabihin eh. sabi rito sa ating aralin, datapwat ang Panginoon ay sumaakin. No? Ayun pala yung kadahilanan. At sabi niya, at ako'y pinalakas. Ano ang kadahilanan? Bakit pinalakas ang ating Apostol Pablo? Upang sa pamamagitan ko, binabanggit niya yung kanyang sarili. No? Upang sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap. No? Kasi mayroong nagdadala ng magandang balita na hindi na itatanyag ng ganap. At sabi niya rito, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil, at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Kung makikita natin mga kapatid, basahin lang natin yung binabanggit niya sa Korinto, chapter 11, kung ako nagkakamali, lahat ng kapanganiban, no, pinagdaanan ni Apostol Pablo, pero sa lahat ng mga bagay na yon, iniligtas siya. Ano ang kadahilanan? Dahil sumasa kanya yung Panginoon. Dapat makita ng bawat mananampalataya na ang Panginoon pagka sumasa atin, no, lahat talaga ng mga bagay ay ating magagawa. Gaya ng pagkakabanggit doon sa binasang talata kanina sa chapter 4 verse 13 ng ano ba 'yon? Pilipos, no? Ganun ipinakita ng mga lingkod ng ating hindi lang naman si Apostol Pablo mga kapatid na nagtaglay ng kalakasan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Maging yung mga lahat ng mga apostol. Ngayon kung ating titignan, ang layunin ng pagbibigay kalakasan kay Apostol Pablo dahil nga doon sa kanyang gaganapin na pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kanino? Sa mga hintil. No? Kaya kung ating mababasa, mga kapatid, lagi natin binabanggit, salamat sa Panginoon dahil tayo naging kabahagi diyan sa inaalok ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya kung ating makikita, muli ko lang babasahin, sabi rito sa Malakya, sabi rito sa chapter 1 verse 11,
Sabi rito, sapagkat mula sa sinesikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, ano ang sabi? Magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. No? Kaya makikita natin itong bagay na ito, ipinakita ni Apostol Pablo sa pamagitan ng kanyang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. No, doon tayo nagkaroon ng bahagi. Kaya pag pinag-usapan natin yung salitang kalakasan, ang nagkakamit lang nito mga kapatid, yung mga yung ang Panginoon ay sumasa kanya, no? Hindi ito sa pananalita kundi sa tunay na gampanin na ibinibigay sa ng Panginoon. Kaya makikita natin mga kapatid, yung bawat isa naman sa atin, hindi natin sinasabi na hindi nagtataglay nito, no? Lahat naman tayo nagtataglay. Pero dapat malaman ng isang mananampalataya, gaano ka mang kalakas, sinusubok pa rin ng Panginoon yan. No? Yung pagsumubok naman ng Panginoon, lalo kang titibay. Pero pagka sinubok ka ng kaaway, paalis ka sa paglilingkod. No? Kaya dapat makita ng mananampalataya kung anong kalakasan yung tinataglay niya. No? Magandang gabi mga kapatid, puri na ang Panginoon. Isang magandang gabi sa bawat isa, sambayan ng ating kapatid na Oliver Manoy, ating diakono, at sa bawat isa na narito, sa ating mga kapatid online, palakasin kayo ng Panginoon ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa pag-aaral natin, maganda yung ating pinag-aaralan. Laway tamuhin natin yung katatagan sa gabing oras na ito. Kasi papasin nyo si Apostol Pablo. Papansin nyo yung salita niya na ang Panginoon sumasa akin, ako'y pinalakas. Kasi nga, mayroong tungkulin na ipinigay kay Apostol Pablo. Idilat mo, sabi sa kanya, idilat mo ang kanilang mga mata, no? Panumbalikin mo sila sa ilaw mula doon sa kadiliman ng kapangyarihan ni Satanas. Utos sa kanya yun, kailangan magawa niya yun. Yung utos ng Panginoon sa kanya. At sa utos na yon, ang sabi rito sa Aklat ng Gawa, sa 20:23, kung ating susundan yung pangyayari, sa 20:23, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at mga kapigatian ay nagsisipaghintay sa akin. Doon sa tungkuling ibinigay sa kanya, sabi ng Espiritu Santo sa kanya, maraming tanikala, ibig sabihin, pagkakabilanggo, pighati ang dadanasin mo. Doon sa tungkulin na ibinigay sa kanya. Pero ang ipinakita niya, yung response niya, doon sa bagay na sinabi sa kanya, sa 24, dadapat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Kaya natiyak niya, yung sinabi rito niya na ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas. Bakit? Kasi mas higit na minahal niya yung tungkuling ibinigay sa kanya kaysa sa kanyang sarili. Kaysa sa kanyang sarili. Kasi sabi niya rito hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus para magpatotoo doon sa Ebanghelyo. Yung tinanggap niyang yun, sabi niyang ganon, maganap ko lamang yun, tinanggap ko. Yung atang na ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya minahal yung kanyang sarili. Kaya tiyak niya na ang Panginoon ay sumasa kanya. Hanggat mas mahal mo at higit yung pagsunod mo sa Panginoon, tiyak na ang Panginoon laging nasa iyo. Sigurado yan. No? Kaya nga papansinin nyo, hindi kasi minsan nakikita yung sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya rito sa 2 Korinto, sa 1:8, hindi namin ibig kayo na hindi makaalam mga kapatid tungkol sa mga kapigatian namin nangyari sa Asia, na kami totoong nabigatan, nang higit sa aming kaya, ano pat kami nawalan na ng pag-asa sa buhay. Sabi niya ganun yung sinapit nila. Wala na kami pag-asa sa buhay talaga, doon sa pangyayaring nangyayari sa kanya. Oo, kami nagkaroon ng aming sarili ng hatol na kamatayan. Hinatulan na sila ng kamatayan Pero ang sabi rito, upang huwag kaming magsitiwala sa aming ding sarili,
kundi sa Diyos. Yung dumating sa kanila yung bagay na yun, mas kumapit sila sa Diyos. Hindi nila pinagtiwalaan yung sarili nila, kundi mas lalo silang lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi ito ang alam nila. Sabi rito sa 4, Gis, laging saan man, tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Hindi naiintindihan yun ng maraming Kristiyano na kapag dumadanas ka ng halos kamatayan, doon sa pagsunod mo sa Panginoon, mga pag-uusig, mga pigati, mga paghihirap na dinadaanan mo, hindi mo naiintindihan na kapag nararanasan mo yun, mas lalong buhay si Kristo sa puso mo. Mas lalong buhay si Kristo sa buhay mo. Mas lalong natatanyag si Kristo sa iyong buhay kapag nararanasan mo yun. Kapag dinadala ka doon sa kamatayan, mas lalong si Kristo ay nakikitang buhay sa iyong sarili. Yun ang tunay na Kristiyano. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa. Okay. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na awa at kahabagan na kanyang ipinakita. At sa ating mga kapatid dyan sa online, magandang gabi po. Sumainyo ang biyaya ng Panginoon. At sa ating lahat, gabayan tayo ng Panginoon. Kasiyahan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Sa ating pag-aaral, alam nyo, may likas na lakas. Ang sabi sa siyensya, yung tao. May tinatawag na extraordinary power siya. Naniniwala kayo doon? Sabi gano'n, meron daw yung tao. Merong nagsasabi, no? Hindi tayo, meron tayong spiritual na kapangyarihan, ang sabi. Ang sabing gano'n. Ang sabi nila, naalala ko kilala yung si Gideon. May spiritual power yun na, si Gideon. Ay, Eugene! Si Eugene! Si Eugene pala. Nakakilala niya, may special power. O kaya, meron bandar na dito na kailangan ng bato. Sabi gano'n. Pero sa katotohanan nga lang, sabi sa siyensya, meron daw. At naniniwala ko na merong nakilala ko isang bata. Kung naalala niyo, doon sa Acacia, malapit sa school sa Simon Street, pag bukas ng isang malaking bahay doon na may gate, malapit sa Simon Street yun may lumabas na mga aso. Yung isang estudyanteng bata, tumakbo, ang bilis. Pero sa bilis niya, natalo niya yung isang bakod, nabitin niya. Isang bata yun Dahil sa takot niya, nagawa niya. Siguro yun ang sinasabi, na mayroong isang likas na tao, na mayroong isang lakas. Pag dumarating ka pa yung panganib, nakagawa niyo yung mga bagay na imposible. Ganun pala yun. Yun ang mga binabanggit. Pero sa atin, sa katotohanan ng isang tinawag ng Panginoon, meron talagang extra power siya. Na hindi sa ganyang sarili, kundi nanggagaling ito sa Diyos. Dahil sa kanyang hindi pag-aalilangang pananampalataya, pananalig, pagtitiwala doon sa kanyang sinasampalataya. Na sinasabi ni Apostol Pablo, nakilala niya ang kanyang sinasampalataya. Na siyang magliligtas sa kanya sa lahat ng gawang masama na binabanggit niya sa ating pag-aaral. Bagamat iba't ibang panahon, makita natin ang lahat ng mga sumampalataya sa ating Diyos ay iniligtas ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Sa kanya-kanyang mga panahon. Lalo na nung panahon nung araw, talagang maigpit. Na talagang pag sinabi ng isang hari, papatayin ka, papatayin ka. Babalatan ka, babalatan ka. Uukuitin yung mata mo, uukuitin ka.
At yan ay nagawa, no? Kung paano pananampalataya makita nung panahon nung tatlo magkakaibigan. Sino yun? Sa Abednego, di ba? Si Meshach, si Shadrach. Nang gumawa si Haring Nabucodonosor na kilala na pinaka makapangyarihan tao ng panahon ng kanyang kapanahunan. Gumawa ng imahen di ba? Kung makita mo, pati yung maraming mga matatainong mga mago na gumawa na pinalagda si Nabucodonosor na kung tumunog, may tumunog na kung ano-ano dyan, sa trapa, kung ano, kailangan silang sumamba doon sa imahen. Kung hindi, dadalhin sila doon sa nagniningas na horno. No, makita natin yung tatlong ito. Basahin natin. Ilang lang para makita natin. Sa iba't ibang panahon, may ipinakita na ibang klaseng pananampalataya at ibang klaseng power. Dahil doon sa kanilang pananampalataya. Tingnan natin Daniel. Sa chapter 3, yung mahaba, mahaba siya. Okay, dito na ako sa 60 na. Basa na lang kayo na. Ito na kasi medyo mahaba. Si Shadrach, si Meshach, at Abednego ay nagsagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hunong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Yung harap-harapan. Na itong hari ito, si Nabucodonosor, kilala sa buong mundo ng araw yan. Ngunit kung hindi, talastasin mo. Ito mo yung pagkakabanggit. Sabi nga na, talastasin mo, ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, kita mo sinabi, ngunit kung hindi, talastasin mo, hari, hindi kami mga lilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsamba man sa larawang ganito na iyong itinayo. Kita mo, pangamat pinabanggit nila na ililigtas kami ng Diyos, subalit kung hindi, talastasin mo, hindi kami maglilingkod sa Diyos na iyong ginawa. Kita mo, matindi yung mga panahong yaon. No, dahil sa pagtitiwala, pananalig, at pananampalataya, at pagkikilala doon sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ganon. Isa pa rin yan, siyempre si Daniel, di ba? Doon sa mga leon, di ba? Na ipinakita ron yung magdadala sa kanilang yung leon, nginatngat nga yung mga nagdala sa kanya. Pero si Daniel hindi. Ganon yung pananalig, no, na makita natin. Kaya nga kapag ikaw ay initrasan, no, kailangan may dalang tapang ka talaga. Kailangan magpakalakas ka. Nung panahon ni Josue, kailangan gamitin niya yun dahil itinalaga siyang dadalhin niya yung Israel doon sa lupang pangako. Kailangan maging matapang siya sapagkat meron silang pakikipaglaban ayon sa laman. Ang bilin ng Panginoon, magpakatapang ka at ako'y sasa iyo. Kailangan panghawakan kami mga salitang yun Kasi ang Panginoon, tumutulong din siya. Sabi doon sa Kronika 25:8, tumutulong siya at nagbubuwal din siya. Diba? Bumubuwal din siya. Kapag nakita mo mahina ka, ibubuwal ka niyan lalo. Magiging kaaway mo siya. Kaya kailangan na makita sa isang mananampalataya yung tapang. Bakit kinakailangan? May labanan na pinapanggit. Ang sabi sa Efeso, ito po sa Efeso. Ayon sa pagpili niya, 1:4, sa atin, dito sa 3:3, 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo,
siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yung ukol sa Espiritu, yung sinasabi, yung mga bagay na nauukol sa langit, na kinakailangan na makarating tayo doon. Na kanyang pangako na ang sinuman sumampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Puro spiritual yun ng mga bagay na kanyang ilalaan doon sa kanyang mga napili, mga tinawag, mga hinirap. Pero hindi madali upang makuha yun eh. Kaya nga may labanan. May labanan tayo doon upang makuha yun. Hindi katulad nung araw na sa laman at dugo. No? At sa mga kasaysayan na makita natin na yung isang batang si David, hindi naman siya mandirigma eh. No? Hindi siya mandirigma eh. Eh si Goliath eh, bihasang mandirigma. At ipinakita na kung gaano siya katanyag. Kung gaano lang mga bayan bansa ang kanyang nalupig. Pero yung si David, kita mo naman ng lakas niya. Sa kanya bang lakas yun? Kanya bang pakipaglaban yun sa bata? Yung isang batang gano'n? Hindi, di ba? Hindi sa Panginoon. No? Sa atin, gano'n din. No? Yung pakipaglaban natin, hindi sa laman at dugo. Sabi doon sa ating, yan, tingnan natin. Chapter 6. 6:12, sapagkat ang ating pakipaglaban, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Yun yung mga kalaban natin, hindi individual. Maaaring sabihin natin, no, sa ating pananampalataya, dalo tayo ng gawain, nagbabasa naman tayo. No? Mayroon naman tayong maaaring makaaway. No? Maaaring naasar tayo sa isang kapitbahay. Ganyan. Meron sa trabaho, ganun din. Masyadong papapel ito, naiinis tayo. Diba? Ganun. Maraming takbuhin ng isang Kristiyano eh. Na dapat maipakita mo ngayon yung mga pinag-aaralan mo sa ganung mga sitwasyon. No, yung pananampalataya mo, ganun. No, ganun mga pero may extraordinary power nga yung yung isang Kristiyano eh. Kaya nga nakakapagtataka kung isang Kristiyano na-stress eh. Yung naliligalig. Kasi tinuro sa atin pag ikaw ay nanlulupaypay, di ba? Eh manalangin ka, sabi sa Lucas chapter 18. Huwag kang manlulupaypay, manalangin ka. Di ba ganon? Kung may sakit ka, huwag kang manlulupaypay. Ang Diyos ay nagpapagaling. 103. Di ba? O kaya, meron din bilin. Tawagin yung mga elders. Di ba ganon? Ganon mga tinuturo sa atin eh. Ang mga dapat gawin. Ngayon doon sa ating pakikipaglaban, nung panahon ng mga apostol, halimbawa, kasi kapangyarihan yun nasa pamumuno eh. Chapter 5, ng Gawa. Sa 28, tingnan nyo ha. Ito yung mga saserdote, no? Mga dakilang saserdote ng panahong yon. Sa 28 na sinasabi, ibinala naming maigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. Bagamat pinagbawalan sila, alam mo, nung panahong ito, nasa Roman Empire siya no? Kapag ikaw ay nabibilanggo, hindi lang itong kamay ang may kadena sa iyo eh. Pati paa. Kaya kung bawat kilos po, magagasgasan siya, masusugatan ka eh. Ganon kahigpit ng araw. Bukod doon, maraming kapang mga gwardya. Kaya mahirap mabilanggo ng araw.
Bukod doon, papaluin ka pa. Latigo ang pinapalo. Ganun katindi nung araw. Pero kung tignan mo sa sitwasyon yun, kung ikaw ay mangangaral, subukan mo nga. Ganong sitwasyon. At sinabi, ibinala namin magpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. At ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapat, nagsasagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Katulad din parang katulad na ng binanggit kanina ni Apostol Pablo, no? Yung bang hindi ko minamahal yung aking buhay. Sabing gano'n, di ba? Na magawa ko lamang yung tungkulin niya bilang tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Ang sabi sa Efeso, ganito po. Sa gawa. Sabi sa 2019, sabi ng Apostol Pablo, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip. Iba kasi walang ganito eh. Yung pagpapakumbaba ng isip, kundi lagpas pa dun sa totoong tagapangaral ng Diyos. Totoong sinugo ng Diyos. Mas mataas pa sila doon. At ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko kinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Na sinaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya ipinagkait, kaya nga dun sa 26, kaya pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo at ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Tama yung patotoo ni Apostol Pablo na napakaraming naranasang kadalamhatian, pag-uusig, pero lahat yun nalampasan niya eh. No, ang sabi niya nga sa isang talata rito, sa chapter 12, ikalawang Korinto. Sabi niya sa 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Bukod sa nagpapalakas ang Diyos, umaaliw pa rin sa atin, di ba? Sa lahat ng kapighatian. Sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Kahit anong kadalamhatian, pag-uusig, no? Ang katumbas din yung mga kaaliwan niya. Na alam niya na sa kabila ng kapighatian, meron siyang kaaliwan na nagbubuhat sa Diyos. Alin? Yung sumasakanya ang Diyos. Nasa bawat panganib, mabigat nga yung binanggit kanina eh, no? Banggitin nga ulit natin, yung kapanganiban. Merong binanggit sa ito. Yung huling dulo, teka, basahin ko na. Sa mga paglalakbay, madalas sa mga kapanganiban sa ilog, kapanganiban sa tulisan. Pero lahat na yun, sabi niya, inaaliw siya ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa basa kanina. Kapanganiban sa aking mga kababayan, kapanganiban sa hintil, sa bayan, sa dagat, at ito,
kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Doon sa mga kapatid, bukod doon sa mga Hudyo, bukod doon sa mga saserdote, bukod doon sa mga leon, mga tulisan, sa mga kapatid na bulaan. Yung binabagay niya sa Galacia, sabi niya sa 4:2-4, na yun ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkakalipin. Yun yung mga bulaang na mga kapatid. Yung binanggit kanina, no, na iniwan siya doon sa Timoteo, no? Kaya, mabasahin ko ulit. Sa 4:10 ng kalawang Timoteo. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibasa'y inibig niya ang sanlibutan. Pinabayaan siya. Tapos, si Alejandro na binanggit din kanina, ginawan ako ng lubhang masama. Sige, bigyan mo natin sa ating MC. Wala talaga. Salamat. Sa ibang pagkakataon, karamihan, sa paglilingkod, meron talagang, kung mapupunan natin sa ilang aralin, doon sa unang 1, yung mismong nakikipagtunggali doon sa mga apostol o sa pangaral, mga dati ring member yung mga umaalis at nagtatayo ng panibagong pananampalataya. Yung mga antikristo na tinatawag, yun din yun yung sila'y sa atin, kaya umaalis sa atin. Diba? Yun Saan ba yun? Unang 1:18, bumunting mga anak, ito ang huling oras na gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Sila, karaniwan na ay, sa ating panahon, ganito lang ganito lahat, kapag galing ka rito sa Adventist, tatayo ng religion ng pananampalataya, lalaban dito sa aral. Ganun naman kanina, parang ganito yung nangyayari. Kasi yung mga nangyari nung una, nangyayari ngayon. Saan pa? Sa iglesia. Yung dating daan, ay mayroong isang grupo doon na umalis, kalaban ngayon. Di ba ganun ang mga nangyayari? Maski si Manalo dating Adventist yun O nagtayo, kalaban. Kahit si Kibuloy, dating isang sinasamahan din yan, kinalaban din. Puro ganun. Ay, ganito yun na nangyayari. Nung panahon yon at sa ating panahon. Nung panahon nila Apostol Pablo, ganun din Sabi rito sa, basahin ko na nga, sa ikatlong 1, sabi ng Apostol 1 sa 9, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrepes na nag-ibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarayan ako, ay ipinaalala ko sa mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyahan sa ganito, hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya, at
pinalalaya sila sa iglesia. Kita mo, may yung ganong mga pangyayari na nakasagupan ng mga apostol. Pero hindi sila kinakitaan ng pagsuko upang maipahayag ang salita ng Panginoon. Yung mga bagay na spiritual. No? Katunayan nga, si Apostol Pablo, ng kanyang gibain yung iglesia ng Diyos. Nangalat nga sila, pero nangangaral naman. Si Felipe, nangangaral naman, hindi naman natakot eh. Kahit na binabahay-bahay sila, hindi natakot. Sila Apostol Pedro. Hindi ba sila nanatili doon sa Jerusalem? Andun sila, na ipinangaral yung salita ng Panginoon. Bakit nagagawa nila yung ganong kalakasan? Yung ganong tapang? Dahil sumasa kanila ang Diyos. Ang sabi sa awit, ganito po. Sa awit 121, napakaganda nga ito. Sa dos na, no? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiisin ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Hindi siya matutulog man. Hindi siya iidlip. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ang buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Kita mo, ganun ang pananalig ng mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Alin pa? Alin pa yung kapangyarihan? Bakit malakas sila? Ang sabi sa Gawa, ito po. At naniniwala ako dito rin sa kapisanan kung bakit ganun eh. Kung bakit tayo nananatili. Bakit naroon pa rin yung kalakasan sa mga tinawag ng Panginoon. Dito sa munting kapisanan, wala ka namang makita rito na asan ba yung yaman nito? Ala, di ba? Ang sabi sa 1:8 ng Gawa 1:8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Ang sabi sa mga apostol, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Alin yun? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yung pala yung kapangyarihan ng mga apostol. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na walang pinagkaiba nung panahon ni Moises. Ang nanguna rin sa kanila, Espiritu ng Diyos, ang anghel. Sa atin, ang nangunguna sa atin, ang Espiritu Santo. Kaya naroon yung kalakasan kahit na nagkakaroon tayo ng mga kapigatian. Sa katunayan naman, sabi nga, hindi naman tayo nagbububog pa ng dugo. Pero mabigat ang labanan sa kaitasan. Sabi nga, mga lalang sa kaitasan eh. Ang sabi sa unang Pedro, alam na natin to, chapter 5. Tingnan 7 muna. Inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapag kayo ipinagmamalasakit niya. Sa ibang talata naman, huwag kayong magbalisa doon sa 4:6. Yung mga daing nyo, ipahayag nyo sa Panginoon. Sa Pilipos. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban, ayun, binanggit na. Binanggit na siya. Ang iyong kalaban na Diablo. Oh, di may kalaban pala tayo. Sino yun? Yung Diablo kalaban. Ay, mabigat yun. Buti kung nakikita natin. Nakakaiwas tayo. Diba? Pwede naman tayong tumakbo. Hindi naman to. Iba to eh. Ang inyong kalaban na Diablo, tinukoy niya may kalaban talaga Diablo eh. Na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap
ng masisila niya. Yung pala, gumagala pala to kahit saan. Gumagala kahit saan siya. Kahit saan ka. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong panang. Ayun ang sinasabi. Labanan niyo siyang, hindi natin siya nakakita, yung ating pananampalataya ang panlaban. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Labanan natin siyang sa pamamagitan ng pananampalataya. At binanggit kanina na kailangan natin yung kagaya. Kasi nga, labanan, may gamit ka, may pananggalang ka. Na binanggit dun sa Epeso. Sa chapter 6, kung babasahin natin tuloy-tuloy yun. Yung mga panyapak, yung salita, yung tabak, yung salita, yung ang ipapatay mo doon sa mga lalang ng kaaway. Kailangan madala natin yun. Kaya lang, pagkulang ng dala-dala natin, doon tayo titirahin, no? Kasi kulang tayo doon, di ba? Kung wala tayong pananggalang, doon tayo titirahin. Kaya kailangan, lahat yon na binanggit dito, taglayin natin. No? Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, magandang gabi po. Salamat po.